Pakinggan po natin mga bossing. Ulitin natin ha. Nakikiramay po tayo sa buong pamilya ni Yusek Cabral. Kaya lang po ito ay mabigat na kaso at mabigat na talakayan ho mga bossing. At hindi lang po basta-basta simpleng tao si Yusek Cabral. Pakinggan ho natin mga kababayan. Sabi ni John Vic, ipa-DNA test daw. Dapat lang para malaman talaga kung si Yusek Cabral. Correct. No? Meron pong mga gumagawa kasi mga kababayan, hindi ko sinasabi na sila yon, no? Or ginawa nila yon, pero pwedeng ganun yung anggulo. Na, dahil tad-tad na ng kaso, wala na, kunyari patay na ako. Gumawa tayo ng eksena na wala na ako sa mundong ibabaw. No? Okay, pakinggan na ho natin si Sir. Kasi nandito kami, dumating ako dito kagabi, alauna. Alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. So ngayon, dami niya hinihingi na mga requirements para ma-release namin, mamadala namin sa Manila. Sir, unang-una kasi, yung si Mrs. ninyo, hindi naman po regular na tao na kagaya namin. Ano po, na kapag ka, ganito, pag sinabi na, wala na, walang foul play, okay na. No? Kasi po nasasangkot yung inyong misis, yung inyong kabiyak sa buhay. Sa isang malaking eskandalo po. At mga kababayan, nung isang araw nga ho, ang sinasabi ng iba, ang mitya, nung pagkamatay daw, dahil doon sa pagbanggit, no, ng DPWH Secretary na si Vince Dizon na mga makakasuhan na mga pangalan at nandun po si Yusek Cabral. Yun po. So, hindi po piso-piso, hindi po libo-libo, hindi po 30,000 ang kinasasangkutan ng inyong kabiyak sa buhay. No, kaya talagang i-expect nyo na po, sir, na madaming pagsisiyasat yan. At lalo pa, ayan nga, pwedeng lumabas o tingnang anggulo, yung patay me. No? Ano ba yun? Yung, kunyari, patay na. Pero yung pala, nang ibang bansa na. Nag-backdoor na. So tayo, ang iisipin natin, wala na si Cabral. Nagpakamatay Nagpakamatay, na disgrasya, or may pumatay. Yan po ang mga nakikitang anggulo. Or, kunyari, patay na. Bilyones ang perang involved, sabi ni Sir Odile noon, no? Marami na ang gumagawa ng ganyang drama. Wanted kalimitan, sasabihin patay, pero nagtatago lang. Oho, sir, yun dapat ang kailangan nating maintindihan. Ano po? Ako naman, mga boss chipa mo, sir, no? Kung ilalagay ko sa sitwasyon ko, mga kababayan, yung sitwasyon nila, simple lang no? Ang gagawin ko pa po is, sige, tuloy nyo lang. Total, nandiyan na no? Wala naman kaming itinatago na Otopsiyahin nyo lang lahat. Okay, pero ang sabi niya dito, patay na daw, hihiwain pa daw mga kababayan. Kaya hanggang ngayon, hindi ba gumagalaw yung papel Sir, ang sinabi po kasi ay po kayo, nag-waiver po kayo, pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa niyo. Sabi ko nga, ito na pinakita ko na sila yung bangkay. Ngayon nakita nila, tinignan nila kung ano yung itsura. Bilang asawa, kung ilalagay ko po sa posisyon, maaaring iba talaga ang kanyang reaksyon sa mga nangyari. Pero bilang asawa kung ganyan ang mangyayari, hahagilapin ko po talaga kung ano ang katotohanan. Ano po? Kahit na close yung driver, makikiusap lang ako sa driver, pagpasensyahan mo na kung ano man pangalan ng driver, pagpasensyahan mo na. Brad, kasama ka dito sa kailangan imbestigahan. Wag mo sanang masamain, pero kasama ka dapat dyan sa maimbestigahan kasi ikaw yung magiging susi
lang lahat ng yan. Pero parang sa kanila ho, parang sa kanya ho, parang wala, okay na. But nakita namin. Oh, misis ko yan. Hihiwain nyo pa yung katawan. Patay na nga, hihiwain nyo pa. Ganun naman po talaga eh, di ba? Tapos, papa-auto-isinatan nila na pag nakita nila ano, siguro, karapatan na namin na magbigay namin ng waiver. Oh, ito, sabi ni Ma'am Dali, Burokanay, may video naman, nakaupo si Cabral sa gilid ng bangin. Oh, explain ko lang ng mabilisan po yan, mga kababayan. Pwedeng, sige, picturean mo ako dito. Picturean mo ako. No, ito po yung sinasabi ninyo eh. Alisin ko lang si Sir. Ibabalik natin ulit yan, no? Ito po yun. Yung picture na nakaupo si Cabral, no po, ayan. Tapos eto si Sir. Selfie ka kunyari ako, nag-iisip ako dito. No, kunyari, nag-iisip ako dito. Tapos, pag picture, okay na yan. Tara, alis na tayo. No? Maaaring other day nga ho eh. Pinicturean iyan eh. Maaaring bago yung sinasabi nilang oras, pinicturean nila. Oh, sumempo ka lang nung walang tao nadadaan o walang sasakyan nadadaan. Tapos sabay click, sabay picture. Tapos wala na. Di po ba? Tapos, alis na. Sige. Tapos, saka na yung eksena na patay, may ibang bangkay na o may ibang patay na. Ganyan po talaga, mga kababayan. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Ano Yung, ba't na papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili niya na ano, hiwain mo pa? Wala. Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos binabayaan lang, iiwan na lang. Ewan ko, mga kababayan, hindi ako, nakukulangan ako, no? Doon sa reason niya. Doon sa hindi pagpapa-autopsy doon sa kanyang misis. Sa labas ka na lang. Di ba? Sa labas ka na lang, wag mo nang tignan. Lahat naman doon tayo, mga kababayan, ganyan eh. Di ba? Para sa katotohanan. Para sa katotohanan, malaman lahat ho, mga bossing. Kung mga mag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang ano yun? Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos hiwain mo pa? Para lang ano ang dahilan na ano, wala naman silang nakita ng foul play. Kasi nga. Ilang ano ho ba ang autopsiya? Siguro hindi naman ho aabot ng bago magpasko ano.